ang patuloy na magpakumbaba sa harap ng ating Panginoon. Salamat po kay Diyos. Lord God, sa umaga na ito, Panginoon, ngayon po ay nagpapasalamat sa iyo po kadakilaan, Panginoon. Na kami, O Diyos, ay patuloy pong dinadala sa lugar na ito, Panginoon. Sa layunin, Panginoon, ikaw ay purihin, O Diyos, pasalamatan sa lahat ng iyong ginawa sa iyong buhay, at ikaw, Panginoon, ay sambahin sapagkat ito po yung layunin, Panginoon, ng pagkatawag mo sa bawat isa, Panginoon. Ikaw ay sambahin, Panginoon, at harapin, O Diyos, ang iyong pong banal na kaluwan sa iyong mga buhay. Salamat po, Lord God, na sa umaga nito, alam ko po na ang iyong pong divine presence, Panginoon, ay nasa ating mga buhay, nasa ating kalagitnaan, Panginoon, at ikaw, Panginoon, ang sinasabi na sa pandaluwag at nagkakatipon, na kung saan ang iyong pong pangalan na tinataas at ang iyong pong salita, ang pinag-uusapan, Panginoon, ay naroon ka sa ating kalagitnaan. Salamat po, patubayan po kami at matapos, at inamin ko, Panginoon, ang iyong divine presence hanggang sa matapos ang gawain ko, Panginoon. Sa iyo, Diyos, ang mataas na papulit at salamat sa pangalan ng aming Panginoon Kristo, ang lahat ay magsabi na Amen! Amen! Hallelujah! Ayun na po kayo mo po. Thank you, Lord. Kasi po pagka paparito ay talaga may kasamang habulan pagpaparito. Ito ba na yung siya? Ngayon din mo nangyayari pagkakupilang kung ating dapat pag-asawa sa Body of Christ, Tayabas, sama ng mga pastor, lagi pong talagang pinakailangan maaga gising. Pero salamat sa Panginoon sa pagkat kahit po malayo ang aming pong pinagagalingan, hindi po kami nahuli. Laging nasa oras sa pagkatanawa ko yung ahalagahan na dapat sa pasimula pa lamang ng pagsamba, pag-awit sa Panginoon, ay doon kasama na nagpupuri at umawit sa ating Panginoon. Amen? So, purihin na ating Panginoon at naroon po yung kanyang gabay at pag-iingat sa lahat ng bahagi ng ating buhay na mag-asawa. Ngayon sa umaga dito ating pag-aralan ay sino po lang ang alam. Ang ating pong topic tuwing ikatlong buwan po laging ginagawa ay patungan po sa worship. Sabi niyo sa kapatid mo, worship. Worship. Para natin yan. Ako hindi mo kalimutan worship. Hallelujah. Okay. Pagsamba. Yan. Kaya dito makita po natin, sa ating po pinag-aralan, na dito, makita natin na sa verse na ito, dito nagpasimula ang unang pagsamba. Amen? Hallelujah. Ano nga po ba yung pagsamba? Balik po tayo sa basic na pag-aaral. Amen? Kapag ako po niniwala, hindi pag may pagkay ang antas ng ating palupalataya. Hindi po ba? Okay. Maganda naman balikan yung mga basic na mga aralin. Amen? Ang sigit na sa buhay, ang binitod, ay laro na maging palataya ang bawat isa. Ang pagkain, tama ang pagkapuntasyon ng iyong panampalataya. Kaya masabi, ang pagsamba po ay iba sa panalangin. Amen? Ang pagsamba ay iba sa panalangin at pagpupuri. Ang pagkasabi ng Panginoon, iligtas mo ang aking kaluluwa, ito po ay prayer o panalangin. At ang pagkasabi ng Panginoon, salamat po sa pagligtas mo sa aking kaluluwa, ito po ay pagpupuri. Amen? Ngunit ang pagkasabi ng Panginoon, sambahin ka ng aking kaluluwa, ito ay pagsamba.
ay ito po ay meron pong bahagi ng ating pong ginagawang pagsamba. Kaya sa ating pong binasa, makikita natin dito, ito po yung unang binanggit pagkaugnay sa pagsamba. Amen? Genesis chapter 22 verse 5, sinabi ni Abraham sa Aliyariya, at ako ang bata ay marunong doon, at kami ay sasamba at babalikan namin kayo. Kaya dito po makita natin, sa binasa natin ito, dito po makita natin ang unang ginawang pagsamba. At ito po unang pagsamba ito ay makikita natin sa buhay po ni Abraham. Kaya sa bakit ito meron po akong 5 bagay na nais ko pong talakayin patungkol po sa pagsamba. Amen? Basic po ito. Para bayo sa ating mga ito eh. Ang una-una na nais kong sabihin sa inyo, yung unang-unay napakahalagang bahagi ng pagsamba. Alam na po ba din yung unang mga bahagi ng pagsamba? Ano yung mga bahagi ng pagsamba? Meron pong 4 na bahagi ng pagsamba sa Diyos. Ang unang-una po ay panalangin. 2 Timothy chapter 2 verse 8, 1 to 8 natin nasabi. Ito ay i-address sa mga lalaki, nasabi sa mga lalaki, sa magdako ay yung nanalangin dapat ay nakataas, nakaulat ang iyong kamay. Amen? Ang pangalang bahagi ay yung pag-awit. Diba? Sabi sa Colossians chapter 3 verse 16 na talagang pinakailangan sabi doon ay umawit tayo na ang buong puso sa ating Panginoon. At ang pangatlo, na bahagi ng pagsamba sa ating Panginoon, ito po panangaral po ng baptisyo. Kaya ang malisan niyo po sabihin sa mga mananampalataya, ang isa sa napakahalagang bahagi ng pagsamba ay yung pangangaral at yung pakikinig sa salita ng ating Panginoon. Kung isa ng mga tao na para sa kanila ay makatalo lamang pero hindi masyado nilang pinapahalagan ang pakikinig ng salita ng ating Panginoon. Amen po ba kayo doon? Sana wala dito doon. At ang sabi nga pang-apat na napakahalaga ng bahagi ng pagsamba ay ito yung pagdadala ng ikapo. Yan. Diba? Kailan natin pinagdala ang ikapo? Kapag ka tayo sisimba, kasama na po yung pagdadala natin ng ikapo, yung mga handog, kaloob, amen? Na ibinibigay natin sa ating Panginoon. Doon po nakukumpleto po yung bahagi ng ating pagsamba sa ating Panginoon. Bakit na po natin sa ating pasimulaan na ating ginawa? Prayer, diba? Pag-awit, pagpupuri, pagsamba, mamaya yung ating tithes and offering. Ano po ba? Bahagi po ng pagsamba. Hindi mo natin nananaral ang tithes and offering sa katahilanan, yan ay napakapunan sa pagdobili po. Amen? Ang tithes and offering, ito po ay gagawin po para sa gawain ng Panginoon. Pero sa katotohanan po, sa pag-aaral po ng First Management, ang dapat daw, sabi doon, unang dapat budgetan ay walang iba kundi ang pastor, sapagkat kung walang pastor, walang church. Iniwan mo pa ito. Pag walang pastor, walang church. Kaya nagkaroon ng pastor, anong church, may pastor. Akin mo ba? Hallelujah. Okay? Kaya dapat natin malaman yung mga bagay na ito habang tayo nagpapatuloy sa Panginoon. Ako na lang magkami ng mga pastor sa Diaba. Okay. Ang sabi nga ng isang pastor ko, sa iyo ng princess, sabi niya, sino na yung pinag-iisipan sa tubig at tubig. Salamat na lang sa Panginoon sa pagkami at natin bahay kami. Wala kami sa Diyos, pagkaman ng Diyos doon, ay dati po ng bahay namin. Pero sa atin po ng nalikutan ng Panginoon, yung bahay. Amen po ba? Amen po
pinagpang po naman ninyo yung aking buhay. Pasimula pa nang ako'y mag-usabi. Amen? Amen? Kaya hindi mo magsasabi ni Mana, magpahali ng pagsamba. At dapat sa ating ginagawang pagsamba, hindi ho tayo nalilate. Amen? Hello? Kaya makita po natin sa awit 122, verse 2, ay makikita natin nung makita o nung sabihin ng mga Israelita. Alam niyo po, naganap po si Haring David nang makita niya na mga Israelita ay maaga na pumunta sa templo. Amen? Naganap si Haring David. At masigit natin magbibigyan ng kadalasan at kaluguran ang Panginoon kung maaga tayo pumunta sa templo. Hindi mo ito. Kaya kung sinabi ko sa inyo kanina, kahit po kami malayo sa maupan, ng oras, kailangan hindi ko nalilay pag sa kawain ng ating Panginoon. Kaya masabi ng mga pastor sa Tayabas, ano? Galit pa kayo sa maupan? Ako rin. Kaya hindi yan. Sapagkat yung pagsamba, mula pa ako nakakilala sa Panginoon, inilagay ito sa aking puso. Amen? Na kung saan ay ito ay pinahalaga ko. Sapagkat para sa akin, sa pagdalong na nakailangan, sa pasimula pa lang ng pag-aawitan, dapat present ako ito sa pasimula ng pagkita. Kaya hindi po bahay. Hallelujah. Kung ganun po ay tawa po yung ating motibo, ating pagsamba. Hallelujah. Sa katunayan, kahit natin ay nagtrabaho pa. Magtatrabaho na ako. At pagkatapos ko ang trabaho mo, sasamba kami sa bayan pa. Amen. Hallelujah. Sapagkat ang talagang nakaranas ako ng talagang pananabing doon sa salita ng Panginoon. Hallelujah. Kaya, ruhin ang ating Panginoon. Hallelujah. Yun po yung unang-una na nakapanood ko sa pagsamba. Kapag kasabay ko sa atin kayo, sila yung napakalagang nakapanood sa bahal ng pagsamba. Apat. Ngayon naman, pag-aralan po natin na ang Panginoon, bagay kasi sabihin sa inyo yung kahulugan ng worship. Amen? Worship, ito ay galing mula sa Old English. English word, worship. Ibig sabihin ay worship of God. Pagsama sa Diyos. Sabi dito, ang kahulugan nito ay pagbibigay galang sa nakatataas o pinakamataas. Amen? Pinakamataas na walang iba kundi dapat pag-uulan. Ang pinakamataas na pagsamba ay walang iba kundi ang Diyos. Kaya dapat sambahin ng tawang Diyos sa kanyang walang pangabagong katangian bilang Diyos. Dapat alam natin, para masamba natin, masigit na masamba natin ang ating Panginoon, dapat kilala natin kung sino siya at kung ano yung katangian. Pag alam mo kung sino siya at kung ano katangian, mas higit na masasangkot ang ating Panginoon. Ganyan yung kakilala natin Panginoon. Para bang kilala natin siya? Alam mo natin kung ano yung kanyang katangian. Yung kanyang hindi nagbabagong katangian. Amen? Hallelujah. Dapat kilala. Dapat kilala ng mga sumasamba ang katangian ng Diyos. Amen po ba? Kilala mo ba siya? Sabi ng mga lugar sa John chapter 4, makita natin doon, nakikilala natin ang aming sinasampalataya. Sabi niya doon sa babae sa Galilea. Amen. Sabi ng mga lugar, nakikilala mo ang aming sinasampalataya. Nakikilala ko, alam ko ang kaligtasan ay mula sa mga huli. Dapat kilala natin. Amen. Hallelujah. Kaya, dapat kilala natin. Alam niyo, ang Panginoon ay makikilala natin kung sino siya at kung ano yung kanyang katangian sa sandaling
binabasa natin ang salita ng Diyos. Amen. Kaya napakahalaga na pagkakasa ang salita ng ating Panginoon. At ang buwan nito, kapag tayo palabasa ng salita ng Panginoon, mararamdaman mo, maranasan mo yung kalapitan ng Diyos. Amen. Ang Diyos hindi mo na yun. Ang tayo mo na yun. Ang salita ko, kasama ko si Diyos, at ang Diyos ay lalapot kayo. Lumasin kayo na mayroong pagmamamulit. Pagkalunan tayo, mag-start pa rin. Hallelujah! Pangatlo, nakita natin yung kalunan ng pagsamba, di ba? Ang pagsamba na ito ay pagbibigay galang sa nakakataas. Tama makita natin yung ibang religion. Talagang, makita natin na sila hindi sa, alam niyo ito, sa pagka-umamanda ng blood ceremony ng bayan ng ilo. May mga nila hindi sila sumusunod sa pagkakataas. Sapagkat ang kabilang paniniwala, yung pag-uukol na mataas at paggalang ay dapat iukol doon sa pinakamataas na walang iba kundi. Amen? Kaya lang nakakalitan nila na tayo ay nasa lupa pa. Dapat sumunod tayo sa namumuno sa atin sapagkat tayo bilang tao ay nasasako pa rin ng ating batas na ating kasi. Hallelujah! Ano bang makikita namin dito? Pangatlo, ang kalagahan ng pagsamba. Sa inyo ba, nais ko sabihin yung tanongin kayo, mahalaga ba sa inyo talaga ang pagsamba? Totoo kaya yun? Mahalaga. Ito na yung layo din ng Diyos sa buhay ng bawat. Ang sabi nga sa awin, the reason I live is to worship you. Kaya dapat alam natin na kung kaya tayo ay binuhay ng Diyos, ang pinakalalunin at plano ng Diyos kung bakit tayo binuhay ng Diyos sa layunin, sambahin siya. Kaya lamang ito yung nakakaligtaan ng maraming tao. Dahil sa hindi pagkaalam at ang alam-laman ng tao, kaya tayo nabuhay sa mundo ito, kumain, matulog, magtrabaho, magpakasarap, at pagkatapos sa mga bagay na yun ay mamamatay. Kung wala tayong buwan yung kumain, matulog, trabaho, magpakasarap na wala tayong buwan. Diba? Kung ilan sana kumain, matulog, magtrabaho, yan din siya sa amin magpakasarap na buwan. Hindi, dapat pang-apat ay, ang sabi na ay, yung pag-uukol ng pagsampa sa Diyos ay dahil bahagi na sa buhay ng tao. Amen? Hallelujah! Kaya sabi ang kailangan ng pagsampa. Exodus chapter 3, verse 1, ito po ay iniutos. Amen? Nasabi nga kung susundin ang bawat isa, hallelujah, tayo ay magiging mapalad. Amen? Subalit kung natin susundin ang utos na sambahin ng ating Panginoon na sa halip ay pagpapala, ito ay laging sumpa sa Kanya. Alam niyo po, ang mga taong sinilibig sa Panginoon, nasa ilalim ng sumpa. Yan yung wala ito. Ang sabi nga, buhay pa, inuutos ka. Kasi may sumpa. Kaya napakalaga sa buhay ng tao, nalalaman ang mga plano at nais ng ating Panginoon para sa kanyang buhay, hindi siya makaranas sa sumpa, kundi blessing. Hindi naman so blessing. Ano ang kailangan para makapana? Base sa ating pinag-aralan. Uwihin sa pahit. Amen? At managpapatayahan ang mga maaaring gawin ng Diyos sa ating buhay. Bilang tayo ay sumasamba sa Diyos sa Espiritu at ito po yung palapakan natin. Hallelujah!
yan, ang sabi nga, ang blessing ang hahapon sa iyo. Amen. O diba, dahil nito rin. Uunahan ka ng pagpapala. At ang sabi doon, hindi ka puntun, kundi kiuna. Hallelujah. Yun ay mga Kristiyano. Yun yung mga pangako ng Diyos sa mga anak na naglilingkod sa Panginoon at tunay na mananamba sa Diyos. Hallelujah. Thank you, Lord. Ulihin ang ating Panginoon. Kaya sabi ang tao ay hindi sumusunod sa Diyos kailanman ay babagsak. Magkakaroon ng mga kabiguan sa buhay. Amen? Kaya dito sa ating tinatalakay ay napakalangin pagsama sa Diyos. Amen? Kaya kung titingnan natin sa numang iban na evacuation natin, ang Diyos po ay nagpatayo ng tabernakulo at ng templo na kung saan doon siya maaaring sambahin ng mga nagpapahalaga sa Diyos. Nagpagawa ng Diyos ng tabernakulo at templo na kung saan doon sa sambahan, doon sa sambahin ng mga tao ang mga nagpapahalaga sa Diyos. Kaya kung makikita natin sa bagong tipan, makikita natin ang mga Hudyo, sila po ay sumasamba sa Jerusalem. At ang mga Samaritano, ang kanilang lugar na sinasambahan ay sa bundok ng Jerusalem. Kaya sabi ng mga kasulatan, darating ang panahon na hindi ako sasambahin sa Jerusalem. Hindi ako sasambahin sa bundok ng Jerusalem. Kundi sasabihin ako ng Panginoon, ang sabi doon, sa Espiritu at itutuhanan kahit saan. Alam, sabi darating ang panahon, hindi lang sa Jerusalem, kahit saan. Amen? Kahit saan lugar, pwedeng nating sambahin ang ating Panginoon. Amen po ba? Amen. Pero sabi nga, ang pagsamba. Hallelujah. Sabi ka ng ating Panginoon, balikin natin ikot yung verse na yun. Na kung saan ang sabi ng dalawa ay mag-resto. Di mga katanda. Na sa limang dalawa o tatong nakakatipon, naroon ako sa inyong kalalitan. Isipin mo yun. Makita natin yung matali. Isipin mo. Sinasamba ang ating Panginoon sa buong mundo. Katulad niyo, sabay-sabay ang worship service dito sa Pilipinas, sa mga. Isipin mo, ang Panginoon nato, diba? Ang Panginoon nato dito, ang Panginoon nato sa lahat. Hallelujah. Sabi yung, pakita natin yung katalian o yung likas ng Diyos. Amen po ba? Kung gaano kakapangyarihan ang ating Panginoon. Amen? Amen. At tayo mo sabihin sa inyo, ang pagsamba natin sa Diyos ay hindi po katapos. Ano yan? Ang sabi na, ang pagsamba natin sa Panginoon ay walang hanggan doon sa langit. Amen? Kaya nga yung ginagawa natin pagsamba dito sa lupa, ito po yung pagpapractice lamang ng ating gagawin, pagpupuri, pagsamba doon sa langit. Kaya dapat kayo pa man, ang mga anak ng Diyos ay marunong na sumamba. Marunong magpuri. Marunong, sabi niya ay nasa niya yung pagsama ng Panginoon sa kanyang pagsama. Sa mga lumod pa kanina, naranasan yung pagsama. Mga dinumi, di man ang Panginoon tumitingin sa paglabas ng kanina. Ang Panginoon, sa paglilingkod, hindi paglabas ng kanyuan, hindi ka kagaya ng tao. Ang tao laging paglabas ng kanyuan ng piling. Hindi ako sisimba, nasagpa, pag wala akong bagong damit. Ano sasabihin? May mga katao na nakakaibigan natin. Makahirap na hirap ang huling, maliwasi mag-uling. Minsan kami pinagpapractice mga pumasok.
Ay tapos, siyempre nakapag-share tayo, makasama ng ilang minuto, at pagkatapos bago hindi college namin sila, na dumano mag-aral ng ito. Pero sabi nila, Pastor, wala kami dami. Kaya mo, baka yung ang dami na yung ulo ng data. Pakain na, baka marunong ka na. May bangay mga dami bilang, Amen! Amen! Para sa hindi baka nilalag ng Panginoon. Ano ba talang sa sinabi ng Panginoon? Wala akong kain suro. Di ba? Wala akong makain. Ako nasa hospital. Ang dami niya. Napagdaman ko. Mga brother, kaya sa ating pong pag-ilibig ng Panginoon, hindi lamang pagsambay ang ating tungkol sa Diyos. Amen? At ang ating pagkakawagawa, pagbibigay sa tao, ito ay isa rin uri ng ating pagsamba sa Diyos. Hindi ko iniwala ito. Dahil nabibigyan mo ang kaluguran ng ating Panginoon, nasusunod mo ang kaluguran ng Diyos sa buhay dahil ginagawa mo yung ano. Amen! Hallelujah! Kaya, kumain natin Panginoon sapagkat tayo ay mga ginagamit ng ating Panginoon. At balikan ko rin sabihin na tayo, hindi lamang papasok pang-araw na Sunday. Amen? Sa church, kundi pagkatapos sa ating pumasok, lalabas tayo para manghikayat, amen, ng mga tao na wala pa sa ating Panginoon. Yun ang isang napagdala natin hay na buhay sa ating Panginoon. Makapagkakay, makapagdala ng mga tao wala pa sa ating Panginoon para sila makatanggap na kalikasan at buhay na walang hanggan. Pagkatapos na tiniwaligdan, makikita gaya na rin natin sila na nagbibigay sa atin. Amen! Hallelujah! Kaya nga ito na yung buhay natin. Hallelujah! Lisan niya, ang ating Bible study. Napadaan kami sa sugalan. Napita ako dahil hindi may tabing-tabing pa eh. Nung makita ko, sabi ko, dahil yan talaga yung ating nais eh. Ang sabi ko, ang dami pala dito, ang nilang masir dito. Nakulo namin ang matangis sila. Ang ating pastor. Hindi ko ako yan. Ako po kasi hindi na. Ay ka pa mali. Sabi ko, pasensya na kayo. Sapagkat ako, matagal ng gilig sa Panginoon. At hindi ko na makipigilan ang aking bibig para magsalita sa inyo. Amen. Kapag yung pag-share ng salita ng Panginoon, ito ay tinanggap ko sa Panginoon, ang buhay ko na ang mag-share ng salita ng Panginoon. Amen. Kaya nakakalakas. Nakaka-challenge. Amen. Kaya minsan pag hindi tayo lalabas sa church, sa church lamang tayo, nako. Sabi pa nga ng mga pastor ko eh, pag hindi nilalabas sa church, akala yung magkataling po ka ano. Pag yung mga baka mo, hello, at yung ating paghayo, amen, hindi ko na tayo ng mga nakakaigawin ko na. Nasa na tayo? Okay. Yan. Pagpapractice. Kaya yung ating ginagawa, pagtulog. Yan. Nasabi doon, pagsapadangan sa ating Panginoon, wala na hanggang kaya tinatandaan na magsali na tayo. Amen? Amen. Patuloy tayo magsanay at maranasan kung paano natin sasambahin ang ating Panginoon. Sapagkat ito pong habang tayo natin sa lupa pag ito, ang ating ginagawa ay gagawin din natin ito sa langit. Alam na po ba ninyo na pagkaya sa langit na ay pulos pag-awali ka na lang. At sabi ng Revelation chapter 4, sabi doon, araw at gabi, yung mga banal ay, sabi niya, lagi ko maamoy. Ang kanilang inaawit ay, holy, holy, banal, banal, na pintos. Mapagay ka ng pintos, pintos mo kami. Amen? Kaya, ako po niniwala na ang mga tao na punta sa lalay, sanay na umawi para sa atin.
Eh kasi nila dapat sanay na kayo. Kapag doon wala nang pagka-practice, yung makakarating doon ay talagang practice na practice na. At hindi na kinakailan turuan. Ito may pagtuturo pa eh. Diba? Tuturuan tayo. Ang salita ng Panginoon para nakaradanin yung nais ng Diyos para sa atin. Hallelujah. Pang-apat, sabi na tayo. Sino po ba dapat natin pagkukulang ng pagsanta? Amen? Ang sabi dito maliwanag, at sabi ng kasulatan sa Lukas chapter 4 verse 8, na sabi doon, ng Panginoon, na ang iyong Diyos at Panginoon ang sasambahin mo, at siya lamang ang iyong paglilingkuran. Ang sabi nga dito, ang dapat pagkukulang ng pagsamba ay walang iba kundi ang Diyos. Amen? Kaya kung hindi naman po natin, pagkakaparin, alam ito na maraming tao na dapat lamang pagkukulang ng pagsamba ay ang Diyos, pero marami pa rin mga tao at maging mga Kristiyano ay sumasamba pa rin sa Diyos ko. Hindi mo yung marami. Hindi lang yung kulto eh. Kahit kung wala tayo yung kulto, marami pa rin Kristiyano na sumasamba sa Diyos ko. Para malaman natin, ano ba yung mga sasabi ba sa Diyos ko? Maaaring isang si Diyos ko, ang unang-unang Diyos ko sa iyo ay yung sarili mo. Pride. Diyos ko sa iyo. Amen? Ano ba? Ang bahal Diyos ko sa pera. Diyos ko sa din yan. Sino ko yung wala doon? Sabi doon, ang pera ay hindi masama. Ang masama ay bahalin mo ang pera. Sapagkat ang sabi ng Timoteo, ang kayamanan o ang pera ang ugat ng kasamaan. Ano po ba? Kaya naniwala, sa salita na natin, naniwala ako na hindi masama ang pera. Lalo ikaw ay pinsama na, bahala ng pera. Natayo din, na ang Diyos pa rin malulungian, ang mabigyan ng kalungian, at ikaw ay makatulong doon sa kananilan. Pero yung mapapokos ang iyong buhay doon lamang sa mga bagay na yun, yun ang masama. Magiging ko sa inyo. Amen? Alam niyo, ano ba? Ang mahal ng Diyos, sabi dito, hallelujah. Pamilya. Pamilya. Wah, masama ba yun? Ano ba? Mamaya sabihin ko sa inyo. Libangan. Yan, ito marami pa rin mga mahit sa liban. Kasi sabi niya, mahal sabihin natin, ito ay hindi tuwirang nakasulat sa ito. Pero pagkakaroon ng katanungan, kung pa sa iyong paglilibang, naribigaw ko na kanuwaro na ang Panginoon. At sa ibang paglilibang, hindi ba naaamo yung iyong attention o yung iyong emotion sa Diyos? Hindi ba? Kaya naman isang puti ko lang sa Kristyano, nakuha na ito, habang sa pagbuhay, ay magbigay din natin ito ng Diyos. Amen! Hallelujah! Ano pa? Pamilya, pag-aaral, kapangyarihan, yun ay bagay ng Diyos. Kaya sabi dito, ano bang bagay na mas higit na pinapalagan mo, yun ay masasabing Diyos. Bakit nasabi mo na pagsulatan, dapat natin pagkukulan ng nabuong puso ang kamahanay ng Diyos. Amen! Dapat pagkukulan natin ng 100% ang Panginoon. Hindi ka lang kalahani. Amen! Ang taas ng pamantayan ng salita ng Panginoon para maiuong natin ng ating pagsamba sa Diyos. Kaya kung anong bagay na masigit ay pinakakanal, yun po ay matatawag natin, yun ay Diyos po. Ay kung maniniwala doon. Amen. Dapat natin sampahin pagkukulan ng Diyos. Amen. Ng tulay ng pagsamba. Ang Ama at ang Anak.
sabi dito sa pag-aaral na ito, hindi tayo inuutusan sa mga sa Espiritu. Amen? Hindi tayo ay sa ating pagsamba, ginagay tayo ng Holy Spirit. Amen? Para tayo ay makalapit sa Diyos at maranasan yung presence niya ng aming Panginoon. Palakpakan na natin ating Panginoon. Pagkita na. Nakabasic na ito, pero isang kailangan pa rin paralahanan ng mga isa. Amen? Lalo na kung isang nalilinis na kalitas. Kahit matagal pa yan, matagal ka ng Krisyano. At kung saan ay nabibigyan ka ng influensya ng mundo, isang kinakailangan, dali na natin yung matalo. Amen po ba? Hallelujah. Palima ang paraan ng tuloy yung pagsamba. Kaya sabi dito, maraming tao, nakakala nila, sila pupunta sa Diyos, sila ay nakasamba na. Kasi ba? Kaya sasabihin lang nila, sa paglabas ng iba natin, ay, nakasimpa na ako, kompleto na ako. Alam nila na kung sila nakasimpa na, akala nila, naranasan nila yung tunay na pagsamba. Hallelujah. Okay. Meron din ako patutunan. Maaaring sabi na pumunta si George, umaawit, nakaluhod pa. Paluhod pa. Alam niyo, pag-usapan pa doon, talo tayo ng RCC. Ang Roman Catholic Church, sila ho'y pagpiluhod sa kanilang pagsamba. Lagi may pagluhod, may luhod na yan. Pero alam natin, at dati tayo may luhod. Pero paglabas naman ng Diyos, iba tayo isip. Ang nasa ko rin, ako may Sabado, may dito. Mayroon dito sa kultura, kasi dito ko dito dahil sa may kaltas ka, makawasin sa opisina, may patang. Ang may kaya sa mga. Pero pa kami sa bayan. Ang araw na dito sa akin Domingo. Kaya nga yung nakikipag-discussion sa akin, na sila daw naman nasimba, hindi na kailangan nakikintindi. Hindi ko lang masabi talaga, dahil sa public speaking, kaya kailangan, ang sabi lang, hindi magsasalita, yung mapapakinabangan na nakikinig. At wala ang mapili mo, ito po kayo. Hallelujah. Pero nakita ko kahit Sabado, na hindi ko pa ako, pero nakita ko ang buhay ko, malayo pa rin sa Diyos. Amen. Hallelujah. Madaling marunong ang mga RCC. Pero sabi kahit mga border ng Christian, ang hirap lumahod. Bakit ka mahirap lumahod? At sabihin natin talaga hindi tayo. Biblical yun. Yun ay mga biblical postura. Postur. Amen. Pagdadal sa kamay, amen. Pagluhod, pero hindi pa rin sinusukotan ng Diyos na para sa katunayan na talagang nasasampanan ng Panginoon. Amen po ba? Hindi siya sukotan yung mga postura. Sapagkat katulad na sinabi sa inyo, ang Diyos ay tumitingin sa puso natin. Nakasentong lagi sa puso ng tao, ang mga tao sumasakasaan. Hindi siya pagkakatakan. Amen. Hallelujah. Tama lamang na gawin natin yung pag-araw na ito. Tama lang. Ito nasabi kayo yung tatalo, tama rin. Hallelujah. Dahil nasa pag sa inyo, ang pagsamba natin sa Church Loko ay tamang lugar para sa mga anak. Kapag ka wala ka sa araw na linggo, wala ka sa tamang lugar. Tamang lugar na lamang kapag ka sa araw na linggo, pasok po mga nakapit Panginoon sa Diyos, sumasamba, nagpupulong at umaaw. Para kaya natin natin. Ang sabi nga po ng pagsamba sa Espiritu, ang sabi doon ay dapat ay sabay ng Diyos sa Espiritu at ano ba yung pagsamba sa Espiritu? Ito yung kanyang presensya na kung saan ito yung maaaring makapagbigay.
Kaya napakalaga ng pagsamba eh. Kaya napakalaga yung tamang pagsamba. At sabi, hindi makakapagbigay yung pagsamba mo. Kung tama ang iyong pagsamba, ito ay makakapagbigay ng kalakasan, kagalakan, kapayapaan, at higit pagbabago ng buhay. Amen? Kaya bakit maraming mga Kristiyano hindi pagbabago? Ano yung kulang sa kanila? Ang kulang sa kanila ay yung maranasan yung presensya ng Diyos. Madama ang presensya ng Diyos, yun yung magdadala sa tunay na pagbabago. Amen po ba? At sabi nga, kapag naranasan mo yung tunay na pagsamba, magre-reflect sa iyong buhay. Amen? Makikita ito sa iyong buhay, sa iyong ugali, at bagay ito sa pagkitungo mo sa ibang tao. Meron kang katawag na Christian ethics. May mabuting ugali. Amen? Pero kahit kung masyado, may mga sabi na ay unethical pa rin. Ano ba? Base sa pag-aaral, pinagalan magkaroon ng ethics ang mga nangyayari. Doon sa Sunday, mayroon na patayo ng church. Mag-3 years tayo, maraming laman. At halos ay nakakasabay na. Amen. Alas 2 tayo, sila alas 3. Hindi tapos. Sabi ko, pagka, siyempre, yung sabi ko, pagka kita ko itong pastor nito, sabi ko sila. Nasabihin ko, alam ko ba, pag tayo ng Diyos, mayroon niya tawag na pastoral ethics. Amen? Meron distansya yan. Lalo sigit kung yung church na yun, ay kapares ng po din. Okay sana kung sa palista, dahil hindi naman tinutuloy tayo kapatid ng kanya. O kailangan ng mga ISC dahil hindi mo tayo tinutulong na kapatid nila. Pero yung ang mamumulay yun, na halos yung teaching na may parehas at bagay ko sa mga awitin ay parehas na parehas, walang pagkakaiba. Kaya sabi ng mga, ay kapatid na naman natin na dito. Ay parehas mo lang, wala yung pwede tayo magsalita. Baka dito, kahit sa pagkalit ng mga bata, kaibigan, di ba yung pwede bakit? Hindi pa nila. At pag hindi pa nila, pag sinasabi niya, kaya talagang kailangan talaga yung maingan na maingan yung pagkasalita. Dahil kahit tao ay siya, sabi mo, may hindi sa kanila. Pag-agay sa kanila. Ano po ba? Pero lang pagkasalita, tayo tinutuwa ng Panginoon. Kung paano tayo, hindi naman Kristyano, paano tayo makikituro sa iyo. Amen? Buwan ng katabi ay para sa kaya. Amen! Maraming bagay inaalis sa Panginoon. Yun yung nakapanood sa ating pagsama. Kaya sinabi tayo maayos ang mga buhay, dapat hanggang tayo maliit. Ano ba? Teachable mo. Sabi pa nila rin. Teachable mo. Kahit ako, pwede akong correct. Okay, kung makakapagpapit. Kasi gusto kong makakaaya ko ito. Okay, balik. Kahit meron makursa ay tama na ang paraan. Yung tuwang sa kapos. At ang magandang approach, nakikita tayo sa kapos. Amen! Sapagkat ito naman yung gagawin sa bawat isa sa ating pagsamba, paglilingkod, ang pinaka-life natin ay bagong kalulungkod. Bagong ba yan sa kanya? Amen! Hallelujah! Kaya pagkaroon tayo sumasamba, nagkakaroon pa ba? Ano yun? Kung hindi ako pilihan sa pagkasamba, wala ko bago. Sabi nila, dahil sa ating buhay yan. Amen! Mahal yan. Hallelujah! Kaya na tayo mga tinagawa di ba? Pero sa atin, kahit tayo masabi, tayo pilihan. Amen! Mahal meron na pagtagumpay na sa ating pagkatama. Yung masamang mga gawa, pero minsan sa ating buhay, yung ating kainaan, hindi pa rin natin napapagtagumpay. Amen? Kaya sabi, patulan, from to glory, tayo ay pinabago ng Panginoon. Mula sa kalulatian, tungo sa kalulatian, pinabago tayo ng Panginoon. Amen? Alam,
Magaganda lamang ang pagbabago ng ating buhay kapag tayo ay nasa tamang lugar. Amen? Nasa poder ng Diyos. Amen? Nasa poder ng Panginoon. Kaya mo ba kayo? Kaya mo. Okay. Hallelujah. Kaya nga, kung halimbawa ay sa sinabi ko, ay hindi nyo manararanasan yung kapayapaan. Hallelujah. Ano pa, kaganapan, pagbabago, baka hindi pa tayo nakakabot doon sa tamang pagkakas. Kaya napakalaga yung presence ng Panginoon, napakalaga na natin gawin yun. Yun yung magkakaroon ka ng pagdaranasan mo, yung presence ni Lord, yung magkakaroon ka ng kakaibang buhay. Amen? Kakaibang buhay, hindi buhay na makasalita. Amen po ba? Okay. Ano pa? Dapat ay, ang sabi ko sa ating tinatalakay ay tamang paraan ng tunay pagsamba. Kaya dapat tapat at tunay ang pagsamba natin sa Diyos. Tulad na sinasabi ko sa inyo, ang Diyos ay lumibigin ang puso. Hindi niya ang tunay natin pagsamba. Sabi nga namin ang katawan ay present, araw tunay na natin isipan. Hallelujah, ay kung ano na iisip, iisip natin minsan, nasa pa tayo, ano kaya kakainin natin? Ay, medyo may pagkaan yun. Kaya ganyan eh. Ano kaya yung uulam natin yung tanghalian pagkatapos sa ito? Pero nasa panampahan ka yun. Alam niyo sa church, ito yung kinakarating sa mga kunay. Sa panahon ng worship, ang daming distracts nun. Minsan may mga tatong bata na naglalaro din eh. Ang ingay pa. Ayaw ko wala ang attention ng mga nagalo. Ako, ewan gagawin ka na. Kahit ko, kapag na ito. Mahirap naman gawin natin sa kaya pagkatapos ay talagang mabilis naman. Kaya ano po ang ating paglalaban lagi sa kaibigan. Amen? Sa ating pagsamba, ang dami niya nakakaw. Problema, mga paproblema sa buhay, pagkita ng pera, nasa simbahan pa lamang yun ang kadada sabi na ng pastor, sa ating principal, marami na nakapasok ng mga basura, kaya minsan, asal ka ng Diyos, at ang presensya ng Panginoon, ay hindi natin mahal. Okay po ba? Iwihin natin. Ang presensya. Kaya kailangan natin doon, magdalawan ng pagbabago ng kaisipan. Kapag yan, siyempre, alam natin, mag-distortion, walang ibang hahandang niya, kundi si Satanas. Amen. Kahit napagsimba natin, isay, sa inyo, mga member, kaya pa ito, kahit may sakit, ang ganito yan. Walang pastor eh. Lalo ko sa DMM, tapos may ibang pastor. Kumalak sa akin, makasimula, hindi papalik. Sinabi natin. Sabi namin ko lang. Wala. Ilang panahon na. 30 years, pastor, walang bakasyon. Yung bakasyon sa hospital. Okay lang. Wala yung Panginoon. Mahal ko talaga magpahinga ka sa teach. Malaki ang kurunto ngayon. Marami mga hinilang sa gawain lang natin. Yan. Pagkatapos ito. Magkakaroon ba ako? Kaya sabi rito, ang pagsamba sa Diyos ay dapat natin bagong pamunahin. Yan. Ang pagsamba sa Diyos ang ating pamunahin motibo. Ano po ba? Kaya tayo ay lahat ko lang. Ang pamunahin pagsamba sa Diyos ang tamang motibo kaya tayo ay lahat. Amen po ba? Amen po tayo. Kaya sabi nito, kaya hayaan natin na masamba natin ang Diyos
buong puso, ng buong pag-isip, at ng buong kalakas. Hindi mo hindi natin ito pagsambay. Sabi ng Panginoon, kahit ito pagsambay niya ako, ang paglingkuran, ng buong puso, ng buong pag-isip, at ng buong kalakas. Diba? Yun yung hinihingi ng Diyos. Hallelujah. Sa atin, mula sa lumang tipan, sa bagong tipan, at sa bagong tipan natin. Gano'n ang nais ng Diyos na maaari natin gawin sa Kanya sa ating pagsamba. Buong puso, buong pag-isip, at ang buong kalakas. Amen? Kahit po natin ito. Thank you, Lord. Purihin ang Diyos. Hallelujah. Commitment. Balik-balik tayo sa commitment. My commitment. Okay. Sino gusto mag-commit sa Diyos? Sino nais na muling mag-commit ng buhay sa Panginoon? Hallelujah. Kung sino man ang gusto mag-commit ng buhay sa ating Panginoon, mag-commit na talagang tunay na pagsamba sa ating Panginoon, tapos kayo hindi mamamalit. Sige po. Sumunod lang kayo sa isang sa aking mga sasabihin. Kung maaari, mas maganda ang nakabit tayo na nakatasin na kayo. Ang pagkataas na inyong kamay, ito ay ang lugar pagsusuko ng buong buhay sa ating Panginoon. Pagsusuko ng lahat-lahat. Hallelujah. Sabihin nyo ito, sa araw na ito, aking ibigay ang pagsamba sa tunay na Diyos ng langit at lupa. At isusuko ko ang aking kalooban at ang lahat ng aking pinakahawakan sa lupa. Mula sa araw nito, ako'y magpapasya na hindi ako sasamba sa ibang Diyos. Ako ay sasamba para sa Kanya lamang. At aking tutulong sa iba ang natutuhanan patungkol sa Diyos. Hallelujah. Thank you, Lord. Oh, ikaw. Salamat ang Diyos sa iyong salita. Na patuloy ng pamaalala sa buhay ko sa bawat sa amin. Na mga bagay na mahalaga na ikaw, O Diyos, ay sampahin sa Espiritu at sa katutuhan.
Salamat po, Panginoon. Na ikaw, O Diyos, ay nasa aming kalagitnaan, Panginoon. At ang kilala ng Panginoon na bawang isa. Masumasang ba sa iyo, Panginoon, sa Espiritu at sa katotohanan. Salamat, Panginoon, na parang po kami sa malang ito, Panginoon. At ang paglalahanan na ito sa ina. Nasa pero hindi po kami makinawa, hindi kami magpaybay, hindi kami malayo, Panginoon, kayo, Diyos. Hindi, Panginoon, malapili kami sa iyo, na mayroong kalakasan, kagalakan, mayroong paypaan, Diyos, at mayroong ang ibang buhay na darating sa iyo. Maraming po salamat. Nakakabahan kayo, Panginoon, sa iyong biyahe. Ayon sa iyong laking pag-ibig, Panginoon. Lalo mo, Panginoon, amin. Nakasiyahan ng Panginoon. Dahil sa buhay, kaganap at kasisyan, maranasan ang kalalitan mo sa ayon. Salamat po. Puri ka namin at pinagkakilala namin. Gloria sa Panginoon. Ay po ang pataas sa Panginoon, Panginoon. In Jesus' mighty name. Amen. Amen. Amen.